Like that, B? Hi, rocks! What a huge rocks it is. Hello mga Mamshi Cake! So ito na ngayon day 2 ng ating El Nido tour dito sa Palawan. So ang tour namin for today is Tour A, which will start at 8:30 AM. So 8:30 AM sinundo na kami ng aming tour guide papunta rito sa kanilang Travel and Tours office. And then right after that, dumiretso na kami dito sa port nila para sumakay doon sa bangka na magdadala sa aming island hopping adventure. So dito pala sa El Nido, may napansin ako kasi may mga beach shoes dito na pwede mong bilihin for 350 pesos sa mismong market. Pero nung napansin ko, 50 pesos lang siya per pair na marerentahan nyo siya buong araw na yon, or 100 pesos doon sa mismong port kasi mas makapal siya. And then, pwede ka na rin magrenta dito ng pang snorkeling. So, nagrent kami ng like 4 yata ng pang snorkeling, tapos nagrent kami ng shoes para hindi masaktan ang aming mga paa habang nag-island tour. And then bago kami sumakay dito sa bangka, na ang magtutour naman sa amin ay si Kuya Happy. So happy lang daw siya at bawal daw ang sad sa tour. And then I think we were accompanied by other two tour guide na si Kuya Tom and Jerry. Alam niyo ako, makakalimutin ako sa pangalan, pero naalala ko kasi nga Tom and Jerry tapos Happy. Ang dali-dali nilang tandaan. So nagsimula nang umandar ang aming bangka at ang si Kuya Happy naman ay nagsimula na rin mag-start ng kanyang introduction regarding kung sino sila, kung saan kami papunta, and anything about safety precaution na pwede nilang ibahagi sa amin habang kami ay naglalayag. Tagalog na Tagalog pa. So, ang una pala naming destination is yung Big Lagoon. And 30 minutes yata yung travel time from the port going to the Big Lagoon. And habang nandun ka at nagta-travel papunta sa Big Lagoon, grabe talaga po. Sobrang ganda po ng paligid at ng mga tanawin na masisilayan nyo dito sa El Nido kasi ang daming mga rock formation na island na kakaiba talaga, and alam niyo yung parang sobrang mesmerizing siya sa mata. And so habang nandito ako, talagang ninanamnam ko yung bawat andar ng bangka at ninanamnam ko po yung pakiramdam na nandito ako, and I'm just so grateful and humbled na parang nasaksihan ko tong part na to. And ito na nga, nag-start po kaming mag-kayak going to the Big Lagoon. Ang rent po ng kayak dito is 300 para dun sa hindi transparent or clear. And then dun naman ni-request ko na clear kayak kami. Ang rent naman dun is 500 pesos. So I suggest na mag-rent talaga kayo ng kayak so you can see and check yung loob ng Big Lagoon kasi hindi po papasok yung bangka going to that area kasi hindi na siya ganun kaano dahil medyo mababaw na siya para sa bangka. And then, yun talaga yung pinaka-highlights ng tour, na papasok kayo dun sa mismong lagoon using a kayak. So, sobrang sayang naman kung hindi nyo itatry, diba? Kahit meron tayong fear sa deep water. So, let's try kasi experience yan. It will never come back. Hindi na ulit pwedeng mangyari kasi iba na yung mga pagkakataon na nandito ka for the very first time kaysa sa second time. And itong anak ko medyo may fear siya, nararamdaman ko, pero mas na-excite siya, nangingibabaw yung excitement niya. Kaya lang, since malikot ako, medyo na stress siya nung medyo gumalaw yung kayak at akala niya ay tatagilid kami. And then, pinagano ko na lang siya by asking her or telling her to check the surroundings at alam niyo, namnamin yung paligid because it will never happen again. Even though bumalik kami dito, the feeling of seeing it for the first time will never be the same. Nung una, akala ko yung mga nakikita kong pictures sa internet is just adjusted yung exposure and all, pero hindi pala talaga. Sobrang ganda pala talaga dito sa El Nido, pati yung tubig. Kakaiba. I don't know, hindi ko siya ma-explain. Alam niyo lang yung nasabi ko nung nakita ko siya. Sabi ko paradise. Ganun yung nabanggit kong word.
enchanted paradise, so mesmerizing, it's so enchanting, anything na parang so magical, parang ganun. And ayan, nag-hike kami sa mga rocks, sa mountains, and sa water, and just paying respect to the nature, and sobrang sarap sa pakiramdam to finally be here and experiencing it. Diba? So, ito na yung time na nasalubong namin yung kayak ni Tita Cherry, and sobrang natuwa ako kasi finally she was able to conquer her fear of the kayak and of the sea, at talagang sinubukan niya yung pagkakayak kasi sayang talaga yung moment kasi nga 'di ba hindi na nga siya maibabalik. And sobrang galing din nung tour guide namin na si Kuya Happy kasi talagang alam niyo nung nahihirapan na kaming magpaddle, ginawa niya is tinali niya kami sa kayak nila, and then dinala niya kami dito sa isang pagitan siya ng mga rocks formation, and then pumasok kami doon, umikot kami doon, and pagpasok ko talaga sa loob, grabe, sobrang ganda, sobrang amazing nung paligid, sobrang wow lang. Tapos kaya nga kinat ko na yung video dito kasi talagang gusto ko namnamin siya without any distraction ng pag-video and all. Gusto ko siya makita at manamnam all throughout na nandito kami. So yan, sobrang amazed din si Alodia at nawakan niya din yung rocks, and sobrang natutuwa ako for her na nararanasan niya yung ganitong experience at a very young age. Lalagyan natin to ng something na nature sound para ating ma-feel yung vibes niya. Diba ang ganda pag sinabayan natin ng nature sound, yung nakikita nating view, sobrang perfect po siya para sa mata ko. I know there are a lot of good places in the Philippines na we have yet to see or visited, pero dito pa lang na-amaze na ako sa work ni God, sa work ni Source, ni Creator, and everything, and how everything, fits perfectly. Kahit alam niyo yung mga uneven edges ng rocks, yung mga imperfections niyan, that is what gives beauty to the place yung pagiging imperfect ng shapes nila. Sobrang ganda lang talaga, and the key here is to appreciate talaga where you are at that very moment, yung nature, yung vibes, yung magical feeling na pwedeng ibigay nito sa'yo. If you're gonna travel here, yun yung sigurong dapat maramdaman mo, yung vibes ng nature. Kasi kung titignan mo siya as something like, ano ba yung magkakayak lang, pupunta ka lang doon, then lalabas ka, and then go back to the boat. Kasi that's how I think before, when I have yet to appreciate traveling and I have yet to appreciate nature. Ganun lang yung mindset ko, and now very different, very into connection with the nature, and as much as possible hinahawakan ko talaga yung mga paligid, the rocks, the waters, everything na pwedeng hawakan, na tinatouch ko talaga siya. And yan, yung part na yan, kailangan hawakan mo talaga yung rocks para makapag-forward yung kaya, kasi very narrow yung daanan, and hindi na pwedeng gamitan pa ng paddle kasi nga maliit at makipot. And actually dito sa part na to, after nito pwede kayong mag-swimming. May part dito na pagdadalhan sa inyo ng tour guide
wherein pwede kayong bumaba ng kayak, and as you could see, sobrang linaw ng tubig, and that's the reason why actually I want the clear kayak kasi gusto kong makita talaga lahat. So yan, may certain part dito na pwede kayong bumaba at mag-swim, pero hindi na kami nag-try kasi nga nag-start na umambon nun, and meron pa kami mga next destination, and mahihirapan din kami sumampa pabalik sa kayak, so we don't want to waste more time. So ninamnam na lang din namin ang nature, and ito nga, medyo umiyak yan si Alodia kasi nag-start ng lumakas yung ulan at akala niya magsisink yung kayak, pero afterwards naman, ayan, natuwa siya kasi pinag-try namin siyang magsagwan, at sinabi niya nga kaya gusto daw niya magsagwan dahil nga mali daw si daddy niya at hindi daw marunong si daddy magsagwan, hindi daw left right, dapat daw left right, ganun daw. So inulit niya, kinuha niya, di ba brave yan? dahil medyo nasad siya dahil hindi pa siya nasusulit dun sa yung gagawa niya. Ayan talaga pinakita niya, yun tamang pagsasagwan daw, yan daw ang best way. So ito, kung nakikita niyo ang haba ng yung tali namin, so lahat kami ay nakatali na dun sa kayak ni Kuya Happy para makapunta ka agad dun sa aming bangka. Di ba brave yan? Si Alodia sa See? I told you the rangers welcome you. Talagang Stop na siya. nagpapamulong Nag-stop ka ng cry eh. Nahatag lang talaga kami. So at least kahit pa paano nababawasan yung fear niya sa water, nababawasan yung fear niya sa mga adventures, ganyan. And nai-enjoy na rin niya yung pagkakataon na kasama siya sa mga ganitong bagay. So, yan. Itsura ko dyan, ma'am. So, ang next destination natin ay yung snorkeling area. I think that's Shimizu Island, if I'm not mistaken. Or basta yung snorkeling area. And nakakatawa kasi yung pag-snorkeling namin, lahat kami nakasabit sa bangka. Although may mga nakita akong mga fishes, kasi hindi na namin na-videohan yung part na yun. May mga nakita kami fishes. Medyo natakot si Alodia kasi nadiri siya nung may dumaan na fish daw dun sa binti niya. Tapos gusto niya nang umakyat kaagad dun sa bangka. So, ito yung time na bumili na kami ng ice cream. Alam niyo ba, may nagtitinda ng ice cream dyan na nakakayak, pati buko. And medyo pricey nga lang yung ice cream. Syempre, ikaw ba naman magtinda ka sa gitna ng dagat? 150 yata o 100 yung mamon. Tapos yung buko dyan, fresh buko ha, is 100 pesos. So, ito yung island kung saan kami pwedeng kumain. Ito yata yung Shimizu Island. I'm not sure. Hindi kasi ako ganun ka-familiar. Doon kami nag-lunch. Kasi mas gusto ni Alodia na mag-lunch doon sa mismo island. So, bumaba pa kami at nagkayak papunta ron and then pabalik. And then, now we are heading to Secret Lagoon. Pero, hindi kami nakapasok sa Secret Lagoon kasi nga high tide. So, ang nangyari na lang is, nagpicture na lang kami ng area. So, ayan, as you can see, may mga foreign nationals kami na kasabay. So, si Kuya Happy nyo ay todo English din. So, ayan, sinulit na lang namin yung pagkakataon na makuwanan ng magandang shots yung ating mga nakikitang view dito sa Secret Lagoon. Pero nakita ko siya sa YouTube, napakaganda niya actually. Kaya lang nga high tide, sayang hindi kami makakapasok. So sa susunod or sa uulitin, if there is a chance, why not, 'di ba? And now we are heading to our last destination, which is yung Papaya Beach. Actually yung isa, Commando Beach ba yon? Yung isang kilalang beach na kasama talaga sa Tour A. However, hindi siya sinama ni Kuya Happy at pinalitan nila ng Papaya Beach para daw hindi masyadong crowded. So, nakakatuwa kasi marunong sila mag-adjust. And, alam niyo kahit saan ka naman mapunta na island dito, pareho yung kulay ng tubig at kulay ng sun, parang kulay. Ganun. Nakakatuwa. Sabi ko nga, paradise talaga yung El Nido, Palawan for me. And sabi nila mas maganda daw ang El Nido sa Coron, pero I have yet to see Coron, kaya hindi ko siya masasabi na ganun. And I think they have their own beauty naman, since all of the nature naman has their own beauty, 'di ba? So, ito na yung pinakahihintay na part ni Awuja wherein pwede na siyang maglalangoy freely, no, nang hindi ganun kalalim. Kasi kanina sa snorkeling area, malalim po talaga doon kasi nga may mga fishes doon. And ito, gusto niya kasi natatouch niya yung seabed. So, doon kanina hindi. So, medyo na-scared siya. So, dito kasi ang hilig niya kasi yung maglaro ng sand. So, mga bata. And at the same time, maglalangoy. Pero, lagi niyang suot
yung kanyang life vest for safety purposes kasi hindi naman din siya ganun pa makarunong lumangoy, and at the same time pati yung mga parents syempre naka life vest kasi hindi nga rin kami marunong lumangoy. And alam niyo, mas na-enjoy ko yung moment na mag-swim ng may life vest kasi nakakapag-float ako. Pag wala kasi natataranta rin ako at baka malunod din ako. So yun, sobrang fine talaga ng sand dito. Kung nakikita nyo yan, sobrang fine. And akala ko talaga, sa pictures lang siya maganda. Ayun pala, what you see is what you get talaga. Kung ano yung sa picture, ganun talaga siya in reality. So thankful kay God and sa asawa ko that we were able to experience it, and at the same time, thankful din sa mga family